So yon, welcome mga ka-TTD, TDD, and to the last episode this week, Kuya Tan. Oo. This week. Part 5 na to, part 5. TDD. Sino ba nakaisip ng TDD? Ikaw, no? Si Boss Kuya. Ray pala. Si Kuya yun. The Daily Dive. Ano bang meron ngayon, guys? Ayan. So, ngayon, pag-uusapan na ito, topic natin is about siya. So, aware naman tayo, halos karamihan sa nangyari last month, no? Ano ba yung pinaka nag-trend sa nagdaang buwan? Ito ay yung Pride Month. Oo, mabigat na usapan niya. Yeah. Pride Month, usapang LGBTQ. Ayan. Pro Max. Ay, Ayun. bakit? Anong meron doon? Love natin yung Ay. love natin. So, ayun kuya, kasi Kaibigan tayo dyan. Siyempre sa atin, 'di ba, ng mga Kristiyano, 'di ba? Meron kumbaga, siyempre sa even ako personal, meron akong mga kaibigan, Oo. yung kaibigan. Good na- friend talaga na Mm. part na LGBTQ. So, hindi ko naman nila lahat, pero kasi may mga religion talaga na hindi sila Vocal. Oo. Vocal na magsabi na gano'n. Merong against Oo. doon sa bagay na yun. No? So, sa atin, kuya, ikaw kuya, tatanungin kita, ano yung stand mo about sa ganun? No, bibigyan kita senaryo. Ano ba, may kaibigan ka na part ng LGBTQ, and then ikaw, Christian ka, paano mo siyang i-approach and gusto niyang magsimba pero wala siyang idea about doon sa bagay na yun? Actually, meron na ako na-invite. Pinsan ko mismo. Na dala ko sa church. So, part siya na LGBTQ. And never niya naramdaman yung condemnation. And siguro sa church mismo, di ba, sinasabi din kasi ng iba na open rebuke is better than secret love. Pero kailangan may love pa rin yung open rebuke mo. Hindi ka pwedeng magre-rebuke lang sa kasalanan na nagagawa. Kasi re-rebatan ka nun eh. Lahat naman kasi tayo makasalanan. So kailangan, pag nagsasalita ka about sa kanila, paramdam mo yung love ng Lord. Hindi yung knowledge na meron ka. Love ng Lord ang makakapagpabago. Word, love ng Lord, word ng Lord, love ng Lord, yun. Kesa, lalo lang silang mag-aaklas. Oo, kasi i-discern mo rin kung sino yung kausap mo. Tatanggapin ka nila to. Hindi pwedeng pag nakakita ka ng LGBTQ, pray mo na agad eh. Diba? Hindi pwede. So, kailangan mo ng wisdom galing sa Lord. Si Lord ang kailangan mo. And maging instrument ka lang. Again, hindi kami against sa LGBTQ. Pero, ang ayoko lang, syempre, yung sin na, may mga kaibigan kami, may mga kaibigan, medyo yun eh, yung hindi against. Actually, as a Christian, nire-respect namin sila. Nire-respect namin bilang tao. Pero kung mag-i-stand kami sa faith na meron kami, and sasabihin namin kung ano yung nalalaman namin, kung ano yung mas ikakabuti, tuturuan namin kayo, or gusto namin kayong dalhin sa kung anong ano. And naalala ko nga yung panayam kay Ricky Reyes tsaka kay basta dalawang powerhouse na part ng LGBTQ yun. Yung nagugupit. Oo, sabi nila hayaan nyo na yung pagpapakasal sa babae at lalaki. Tayong mga LGBTQ, kahit anong mangyari, LGBTQ lang sila. So, hindi sila sa same-sex marriage. Ganun. Oo. Pero ang hirap talagang pag-usapan yung about LGBTQ. Medyo sensitive siya. Pero kung mag-i-stand kami as a Christian, ako as a Christian, sasabihin namin kung ano yung ikakabuti. Hindi kami na matalino kami, na may alam kami. Parang lahat ng sasabihin namin, parang for the love.
Kasi kahit naman hindi LGBTQ, ina-evangelize namin eh. Sineshare namin ng Word of God eh. Hindi lang kayo. Di ba? Kunyari, ultimo pulube, nasa kulungan, ibang religion. Sineshare namin. So, wala siyang discrimination. Ikaw, dahil ikaw ang nakapanood nung... Grabe kasi yung video. Ayan. So, ayan, kung may play siya. Panoorin natin. About siya sa Pride Month. Oo, yung Pride Month. Parang may parade sila eh. Tapos after ng parade, parang disinfectant parade naman yung sumunod. So, parang medyo hard. Naging memes. Laman ng memes. Oo, kasi grabe, di ba? Sa QC ata yan eh. No? Okay. Sa QC. So sa akin naman, ganun din kuya, kasi ako na-experience ko rin naman. Ako kasi, nag-volleyball ako eh. So, volleyball, kumbaga, sports ng maraming nahilig dyan na part ng member ng LGBTQ. So, ayun, dami kong naging kaibigan, mababait sila. Mababait talagang. Ang sarap na kasama kasi tatawa ka ng tatawa sa kanila. Totoo, no? Totoo sila eh. Tama. Yun nga lang, medyo medyo mahirap lang sa part na pag-usaping kuya, yung parang personal intimacy nila sa isa't isa, like, or parang romantic, something na ganun. Yun na kasi yung pinaka-part na sin, kasalanan na, sa kung biblically speaking. And sana sa LGBTQ din, no, maging open din sila sa part na yon na about biblical speaking. Yun, tulad nga ng sinasabi namin, mahal namin yung nire-respect namin kung ano kayo. Pero yung kasalanan na pwede nyong makomit, yun yung against sa faith na meron. Ikaw, Tol, bilang dating parte. Ay! Hindi nagsasalita eh, no? Federasyon. Ano yung sulo? Baka i-bash agad yung page natin. Pagkakita ko lang kuya, yun nga. Yung parang nung time nga na may kaibigan ako ganyan. Like, alam mo, sa simbahan na. So, na-invite siya, nakapunta ng simbahan. So, paano yung approach na ginawa ko that time? Hindi mo kasi pwedeng, maramdaman niyang nakakondem siya. Ayo. Ano kaya? Totoo, Sa kasi loob ng simbahan. actually, meron din akong nakilala na kumubiruan, nasasaktan din sila. So, lalo silang napapalayo. So, kailangan pala hindi nila maramdaman. Kasi, ang darating sa punto ko yun na sila mismo yung makakakilala si Lord or si Lord mismo yung magta-touch sa kanila. Totoo. Diba? Para sila mismo yung makakita ng truth. Kasi, syempre, si Lord naman magbibigay ng katotohanan din sa puso nila. And, after that, diba? Sa kanila na yun, diba? Para kung ano yung desisyon na gagawin nila. Totoo. So, siguro sa lahat ng ginagawa, may mga LGBTQ na nanonood sa atin, parte nun. Kung merong mga kaibigan kayo na Christian or ibang religion na hinahatak kayo, pag-try nyong pagbigyan din sila. Huwag natin i-judge din agad yung mga Christian or ibang religion na nag-aaya sa atin na wala yan. Kasi kung kayo parang na-judge, may times na na-judge natin sila, na-judge kayo ng ibang tao. May mga Kristiyano, madalas din ng mga Kristiyano na-judge. Parang ang na-judge natin, masyado kayong banal. Oo. Kaya nga kami nag-church kasi hindi kami perfecto. Kailangan namin si Lord. And yun, di ba? So, yun, may mga kaibigan ako kamag-anak na part ng LGBTQ. Ramdam niyo yun na na tapat, na totoo yung kung ano yung pinapakita ko sa inyo. Sa inyo din, di ba? And malawak ng usapin na to. Siguro din kuya sa akin guys bilang Kristiyano.
na At saka siguro kuya, yung masasabi ko sa mga viewers natin na Mm. part ng LGBTQ. Guys, try nyong kayo mismo yung maglapit sa sarili nyo, guys. Try nyong ilapit or try nyong fully buksan yung puso nyo sa Panginoon. And then, wala kaming gagawin, guys. Kayo yung mag-decide tama. para sa sarili nyo. Try nyo lang isip ng mas malalim. Try nyo lang na hanapin yung purpose nyo sa Lord. And then, kayo mismo yung makakahanap nung hinahanap nyo Tama. sa atin. hindi pastor, hindi ministro, hindi pare, personal. Si Lord ang marami namang LGBTQ na naniniwala talaga kay Lord. Yun yung kinaganda. So, may part lang talaga, iba-iba yung ikaw, tol, kanina ka pa. Wala kang sulit. Nag-intro lang ako. Sige, kung wala ka naman sasabihin mabuti, okay lang yun. Nag-intro nyo lang ako. Kasi may problem to Pasensya. Episode na puno ng problema. Puno. Next week, mas magiging maayos to. So, ayan. Ano yan? May sa mga LGBTQ+, darating at darating naman yung turn back nila. Hindi, to be honest, darating at darating, hindi pangungusap si Lord. Iba-iba naman tayo ng sitwasyon na pinagdadaanan. Tamang oras. Tamang oras, tamang araw, tamang tao. Diba? Tamang sitwasyon. Tama Tama. sila makakakilala sa Panginoon. Magka-comeback sila. And sa akin naman, bilang panghuli din, sa mga Christian naman, na kumakausap sa mga kapatid nating LGBTQ, lagyan nyo ng puso, hindi lang wisdom, hindi lang knowledge. Sa kasi, parang lahat ng sasabihin mo, magiging maingay lang sa tenga nila. Huwag ka maging churchy. Parang ganon. Pero, meron kasing nagsasalita lang yung Kristiyano na eto katotohanan yung sinasabi nila. Masakit ang katotohanan. Pero lagyan mo ng pagmamahal. Hindi kasi pwedeng masasaktan mo lang yung tao na Na hindi kayo... baka lalong mawala. Hindi kayo mauuwi sa understanding. Oo. Hindi nyo maintindihan yung isa't isa. Oo. Imbis na tama na yung sinasabi mo, magiging mali pa sa pandinig nila. Dahil Kasi yun the way mo pa- mag-deliver. Oo. So, yun. Marami pa tayong pag-uusapan. Thank you sa isang buong linggo na naka-topic namin sa The Daily Dive. Sumabaybay. Sumabaybay. Oo. From day one. Yes. Thank you. And asahan nyo, mas quality pa yung nag-i-start pa lang naman kami. Oo. And also guys, kung meron kayo mga gustong or may mga gusto kayong i-suggest na topic, iba't ibang scenario bilang isang Kristiyano, di ba? Pwede niyong i-suggest guys, tapos pag-usapan natin. Yun. So, ngayon, Friday or Monday to Friday, magko-comment kayo. Try natin gawan ng topic. Magbabasa kami Yes. next week kung sino yung mga nag-comment. Baka yun yung gawin natin topic. So, paano guys? Kita-kits ulit next week dito lang sa The Daily Daily Dives. Swimming na, sila.